this is Abby and welcome to my channel guys. So to this video guys ay pag-usapan natin yung trabaho ko about as a game presenter guys. So kagaya nyo, nung first time ako dito, wala rin akong alam, as in zero knowledge ako. So even I'm ex-abroad, I came from Dubai last 2022. So kahit ako may alam about sa abroad, pero pagdating ko dito sa Malta ay parang first timer din ako. Parang there are a lot of differences ng trabaho, tapos yung mga process nila, kung yung mga pag-i-start ng trabaho mo. So ang daming pagkakaiba. So ang hirap ng isang first timer ulit kagaya nyo, sa mga mag-uumpisa ng papunta dito. So guys, nagtrabaho ako as a game presenter nung galing akong Dubai. Through agency ako. Tapos yun, natanggap ako dito sa Malta sa casino, Portamaso. Under Religa siya, so Portamaso Casino. So you guys ay same ng sa akin, game presenter. Alam ko yung mga galing Pinas ay marami natanggap. So welcome here. At maganda dito. So unang-una sa mga first timer, napakaswerte nyo kasi ang abroad nyo is Europe, tapos casino, diba? Napakalaking opportunity nyo dito sa bansang to pagka nakapagtrabaho kayo dito, tapos maganda pa yung trabaho nyo, tapos alam ko yung mga bagong hard, salary deduction pa. So napakaswerte nyo. Ang laking tipid nyo sa compare sa amin before, compare sa akin siguro. Alam nyo naman kung anong proseso ng agency, so a lot of money. So yun nga, nung ako'y galing Dubai, so pagpunta ko dito, wala akong alam na ang bahay dito is napaka-importante. Akala ko kasi same sa Dubai na free accommodation siya, tapos sagot lahat ng hindi pala. So iba pala. So dito guys, pagdating nyo sa Malta, bago kayo dumating pala, dapat meron na kayong bahay pagdating nyo dito. Kasi pagdating nyo dito, paglapag nyo sa airport, kailangan meron kayong titirahan na bahay dito. Kasi yun ang pinakaunang-una talaga. Ang kontrata kasi ng bahay nyo is nakapangalan sa inyo, at saka yun ang requirements pag nag-apply kayo ng ID. So dapat bago kayo lumapag ng Malta ay meron na kayo nakitang bahay guys. Ngayon, pagdating naman dito, so mag-i-start na yung process nyo ng ID. So meron na kayong bahay. So yun nga guys, meron na kayong bahay. Susunod doon, magme-medical kayo, tapos kukuha kayo ng insurance for identity. Para sa process ng ID nyo, kailangan nyo ng medical, insurance, tsaka housing authority ng tinitirahan yung bahay. So yun nga, pagka meron na kayo nyan, for example, dumating kayo, may bahay na kayo, magme-medical kayo. After ng medical, isa-submit nila yon sa IDCU. I think 2 weeks bago lumabas yung result. Pag lumabas na yon, yung process na nila yon ng employer nyo for ID. Tapos yun na, kompleto na, meron ka ng insurance. Pag meron ka ng appointment ng biometric, may invitation ka na galing sa identity na okay ng lahat, may invitation ka na. Tapos yun, biometric ka na nun para sa ID nyo. Tapos aantayin nyo na lang yung ID nyo. I think yung pinakamabilis dito is 3 weeks or magwa 1 month, parang ganun. Pero depende yan sa identity, depende sa government nila. Tapos depende din sa company kung mabilisan ng process, so madali na kukuha yung ID. So depende rin kasi sa company kung mag-start kayo ng yung pagka nag-biometric kasi kayo, may ibibigay yan na papel na ang tawag doon, blueprint. Kung i-approve ng company na pwede na kayo mag-start kahit wala pang ID, so depende yon. Kung i-allowed kayo ng company, for example sa casino, i-allowed kayo na mag-start na kahit wala pa yung ID, kahit yung blueprint pa lang na papel, so mas maganda. So yun guys, parang yun ang and then pala, bago pala kayo dumating dito, so kailangan meron na kayong
bus card, yung Talinya card. Yung bus dito, libre siya, pero pag dumating ka dito na hindi ka pa nakakapag-apply ng bus card, nasa apps yan, sa Google yan, isi-search nyo lang yung Talinya. Pero ilalagay ko yan sa comment or sa description yung kailangan yung i-register bago kayo pumunta dito. Kasi para pag, or pwede din naman na nandito na kayo, saka kayo mag-apply ng bus card. Yun nga lang, pag sumakay kayo ng bus, magbabayad kayo ng 250 euro. So, habang naantay nyo yung bus card nyo na dumating, so, bawat sakay nyo ng bus, magbabayad kayo. Pero kung may mga kakilala kayo na nandito na, pwede kayong mag-apply mag-register ng bus card kahit nasa Pinas kayo kasi may bayad yun, 20 euro yata. So, by card. So, kung may kakilala kayo dito, pwede na kayo mag-apply doon. Tapos, i-address nyo na lang sa i-address nyo na lang sa kakilala at kamag-anak nyo na nandito para pag lumapag na kayo sa airport, dumating na yung card nyo, yung bus card nyo, o kinabukasan, pwede nyo nang kuhanin sa Malta Post yung bus card nyo. So, may bus card na kayo. So, libre na kayo ng pagsasakay nyo sa bus. Kasi pag wala kasi kayong bus card, automatic magbabayad kayo ng ticket sa bus na 220 yata or 250 euro, parang mga ganun. Pero valid ng 4 hours yun. So, kung may pupuntahan ka na isang lugar, bili ka ng ticket, tapos valid pa yun ng 4 hours. So, magagamit mo pa yung ticket na yan. And then, pag nakalipas na ng 4 hours ba o 2 hours, parang ganun. Hindi ako sure. 2 hours yata. Pag mga 2 hours ganun, so magbabayad na kayo ulit pag sumakay. Unlike pag may bus card kayo, so libre yun. Itatap nyo lang yung card, walang bayad yun. So, dapat yung mga papunta dito, sa Pilipinas pa lang, mag-register na kayo ng Talinya card nyo para pagdating din dito is kahit saan kayo pumunta, libre yung bus. So, yun lang naman, parang yun lang ang mga basta kailangan sana pag dumating kayo dito is meron na kayong bahay talaga. Kung meron kayong kakilala dito o kamag-anak na makakahanap sila ng bahay nyo, mas maganda kasi yun nga lang ang ano dito kasi magda-down kayo tsaka magde-deposit. 1 month deposit, 1 month advance ng bahay nyo. So, habang nasa Pinas kayo, pwede din naman kayo mag-search ng Malta house for rent direct from the owner kasi pwede nyo makausap yun sila. Pwede kayong mag-deposit lang muna, mag-down muna, saka kayo mag-deposit pag nandito na kayo para sure na nandito na kayo na nagbabayad kayo. Pero, ang mga landlord kasi dito is mostly talaga gumagamit sila ng agent. Pag agent kasi is magbabayad pa kayo ng siguro mga 500 euro, mga ganon. Pag direct to the owner ka na, wala na yon. Pero kasi bibihira kasi makahanap ng bahay na direct from the owner. So, lahat may agency. So, kung marami naman kayo sa isang bahay, isang flat, 2 room yan, 4 na bed. So, share na lang kayo. So, ang alam ko ng mga flat dito is depende sa location mo. Pagka medyo, mahal siya. Pero mostly talaga, ang nila is parang nasa 1,000, 1,200 euro. Kung 4 kayo sa isang bahay, so hati-hati kayo. Yun, gano'n ang Pero, maganda na yun yung nyo, kasi ang gagastusin nyo lang is parang ilalabas nyo lang sa pera nyo is yung bahay nyo lang. Tsaka, yung medical dito. Kasi ang iba kasi, yung flight nyo, ticket nyo is free na. Diba? Alam ko sa mga dadating dito yung mga dadating lang dito na under ng casino ng same company ko is alam ko yung mga dadating dito is salary deduction sila. So, less na yon kasi bali ang ipoprovide lang nila yung bahay nila dito kasi yung ticket tsaka ID, yung processing ng ID, parang yun na yata sinagot nila kasi salary deduction yata yun. So, yun yung mga dadating dito yung mga na-hired na galing Pinas. So, yun. So, bali ang ipoprovide nyo lang, nahanda nyo lang yung processing fee ng Pinas. Parang di ko alam kung magkano yun. Tapos, yung bahay nyo dito na dadating. So, yun lang. Parang ang laking tipid nyo. Napakaswerte nyo na yung mga napili at saka natanggap. Napili at tanggap, same lang yun. So, kita-kita tayo rito. Iisa lang tayo ng company. Tsaka, ano pa ba yung mga nakalimutan ko? Parang,
Yun, kung sa trabaho naman, madali lang naman ang trabaho. So, basta masipag ka, kaya mo naman yun. So, sa una talaga is parang maninibago ka. Pero pagdating nyo kasi dito is 1 month ang training niyan. So, matututunan mo. Within a month naman, napaka-imposible na wala kang matutunan. So, yun guys. At bago kayo kasi isa lang doon sa studio, kailangan na may natutunan kayo sa training room ng 1 month. So, yun, madali lang, memorize lang. Kailangan i-memorize mo lang yung mga promotion ng bawat laro, tapos marunong ka magbalasa. A3 training naman kayo nun, ituturo yun sa inyo lahat, step by step, para pagdating nyo sa loob, sa studio, live na yun, so, bihasa na kayo, parang gano'n. Pagdating kasi sa loob, magkaiba yung minsan yung sa training room tsaka sa loob. Sa loob kasi, sa studio na is parang totoong pera na doon. Totoong live na, totoong pera, totoong sugal na. So, online lang naman yun. Sila ang nakakita sa atin. Tayo hindi natin sila nakikita. Through monitor lang. So, kailangan maingat lang. Kasi, bawat kasi ng baraha, kailangan maingat kayo. Para, siyempre, para din yun sa performance mo, sa bonuses mo, nagbe-base sila doon. So, kailangan napaka-ingat mo sa trabaho, sa pagkihila ng baraha. Kasi sensitive minsan ang mga scanner. So, minsan hindi na-scan. So, parang gano'n. So, anyway, matututunan nyo yun pag nasa training room na kayo. So, yun lang. At, ano pa ba, yung mga kung may mga nakalimutan man ako na may gusto kayong itanong, so, mag-comment lang kayo sa video ko na to. So, yun lang, parang yun lang ang ko, ano pa ba, yun lang naman ang mga importante, yung pagdating nyo dito, bahay, medical, insurance nyo para sa ID, tsaka yun lang, parang yung bus card nyo, parang wala naman na akong nakalimutan, or sa trabaho, kailangan lang pero kasi may training kasi kayo na 1 month, so doon nyo yun malalaman. So, ganun lang, isihan nyo lang, huwag nyo lang masyadong persahin yung utak nyo, sarili nyo, kasi sabi sa mga first timer talaga na pumunta dito is maninibago ka talaga, lalong galing ka sa Pinas, first time mo mag-abroad, so ang daming changes talaga, ang daming mong adjustment na gagawin sa buhay mo sa di ba? So, i-anuhin nyo lang, i-relax lang kayo, anuhin nyo lang, trabahuin nyo lang yung yung dapat gawin. So, wala naman na siguro akong kung meron akong mga nakalimutan na mga katanungan nyo, so, ako naman ay sumasagot sa mga comment. Sumasagot din ako sa message. Kung yung may mga nagme-message sa akin, sumasagot din ako. Kasi, alam ko yung pakiramdam ng walang alam, yung first timer. Kasi, ganoon ako. Nung dumating ako dito sa Malta, galing ako Dubai. So, para akong first timer, wala akong alam lahat. Akala ko kasi kagaya ng Dubai, libre accommodation, libre lahat, bayad kuryente, tubig. No? Hindi pala. Pagdating pala dito, lahat shoulder mo, lahat babayaran. So, yun, sa mga nagko-comment o mga nagtatanong sa akin, sinasagot ko po yun kasi naiintindihan ko sila kasi kagaya ko rin gano'n. Wala rin akong alam nung pumunta ako dito. So, huwag kayong mahihiya magtanong. Alam nyong komportable kayo sa isang tao magtanong kasi minsan ang mga Pilipino dito, hindi naman sa kahit saang bansa ka naman talaga pumunta, minsan ang mga Pilipino, parang ang nila sumagot, parang hindi sila na kausapin ka, pag alam nilang baguhan ka, parang may iba na parang hindi ka kakausapin, kasi naranasan ko yun nung bago ako dito. Kaya yun, huwag kayong mahihiyang magtanong sa alam nyong kampante kayo sa isang tao na pagtatanungan nyo, kasi maganda pa rin yung nagtatanong. O kung hindi kayo sa kapwa natin, ay magtanong kayo sa minsan kasamahan or basta dito din sa YouTube ko, kung mapadaan kayo dito, wala namang sa akin, okay lang. Sumasagot ako sa comment tsaka sa tanong. So that's all for today's video, guys. Thank you so much and welcome here to Malta. And alam ko sa tong vlog na to para to sa mga nag-apply ng Game Percent.
So, thank you so much guys. Siguro medyo mahaba na tong yung aking kwentuhan. So, that's all for today's vlog. Thank you so much. And don't forget to subscribe my channel, Abby Artaste, para meron kayong kahit kunti lang, meron kayong makuhang kaalaman or ano. Kung wala, maraming salamat sa panonood. So, thank you so much guys. Thank you. Bye!